na So pinagpala pa. pagdiinan ko lang ng pansin yung nakasuot pangkasal sa piging dito inaanyayahan tayo ng ating Panginoon at ayon sa katekismo na rin natin na napakahalaga sa atin sa pagdalo ng piging sa banal na Eucharistia, na dapat tayong lahat ay nakasuot pangkasal. Kaya bago tayo harap sa piging ng ating Panginoon, dapat tayo ay malinis. Kaya nandito, mapapansin natin sa simbahan, sa kanan o sa kaliwa, nandun yung mga confessional na place para tayo ay mangumpisal bago mag-umpisa ang misa. Kaya dito, mapapansin natin sa Ebanghelyo, mukhang nabigyan ng pansin yung hindi nakasuot pangkasal kasi nasa estado siya ng pagkakasala. Kaya tayo, inanyayahan tayong lahat, hindi lang sa pagdalo ng misa, si Father Bonnie, sa umpisa, kaya ng ipagdasal ni Father Bonnie yung mga venial sin natin. So, umpisa pa lang ng misa. Pero, ang paalala dito sa Ebanghelyo, dapat nakasuot tayo pangkasal sa harapan sa pag-umpisa ng misa kasi meron yung mga hindi kayang ipagdasal na kasalanan. Ito yung mga mortal na kasalanan na kailangan tayo na mangumpisal bago. Ito yung mga mortal na pagkakasala natin. Para maging handa tayo sa espiritual na pagtanggap sa banal na Eucharistia, kailangan natin tanggapin yung sakramento ng kumpisal. Yun lang at mapagpalang umaga sa atin lahat. Back to you, Father Bonnie. Salamat. Amen, amen. Salamat po. May gusto magbasa ng gospel? Mga kapatid, sino pong naka-prepared para sa ating gospel? At si Father po ay nandiyan na, ang ating sugong pastol, Father Bonnie. Mga kapatid, meron po? Yes. Sister Leonida, amen po. Babasahin po? Opo, sis. Po, salamat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging, isang hari, sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na naihanda ko ng aking piging. Napatay na ang aking mga baka at ang mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Maayo sila sa kanilang lakad. Ang isa ay sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda ng piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalang ang lahat ng makita niyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabuti,
Ano pa't na puno ng mga panauhin, bulwag ang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niyo roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. At sinabi ng hari sa mga katulong, kapusin niyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon naman siya at magiging ang kanyang ngiti, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka lang Pinupuri sa ka Panginoon. ng Kristo. Maraming salamat po ate sa pagbasa ng gospel. Magandang umaga po, magandang gabi po sa ating lahat. Napakaganda po ng gospel. Akala ko bakasyon ngayon eh. No? Akala ko bakasyon po. Ay salamat, makapagpahinga tayo ngayon. Nakalimutan lang pala ni Fernan na ipadala sa akin yung link. Anyway, no? Itong gospel, lagi po nating nababasa itong gospel, no? Napakaganda dahil ipinapakita sa atin ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. In what way? Siya po ang una laging nagbibigay ng initiative. Siya po lagi ang nangunguna para sabihin na hindi tayo nag-iisa, para sabihin na mahal ko kayo, para sabihin niya na hindi ko kayo pabayaan at mananatili kayong sa akin. Ako ang gumawa sa inyo, ako ang naglikha sa inyo, at sa akin din kayo babalik. No? Napakagandang panyan. Bakit yon? Ang unang punto na gusto kong ipahiwatig sa ating lahat ay ang Diyos, ini-invite niya tayo. No? Ini-invite niya tayo para lumapit sa Kanya, para lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Pero anong ginagawa natin? Marami po tayong mga excuses. No? Halimbawa, maraming mga Pilipino sa buong mundo na lalo dito sa Italia, dito na ako tumanda eh. No? Sobrang trabaho nila, no? Sobrang trabaho. Tapos hindi man lang magsimba pagka Sunday. No? Bakit 'yon? Dahil gusto nilang tumulong sa pamilya. Okay lang yung tumulong sa pamilya, hindi naman masama tumulong sa pamilya eh. Pero ano ba naman yung isang oras? Ilagay natin, Father, ang misa, yes, 45 minutes, isang oras. Pero kay Bonifacio ang misa, 2 oras. Pero Father, yung bus, pag kami naghihintay ng bus, no? Kaya half day nawawala sa amin. Okay. Pero wag nating isipin na yung nagbigay ng buhay sa atin ay ang Diyos. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Sino ba naman ang half day? Sunday, di ba? Magsimba tayo at magpahinga, magpasalamat sa Panginoon. Or, bakit tayo sobrang dedication natin sa Facebook, sa telepono? Hindi nga lang 45 minutes sa telepono tayo magkalikot ng telepono eh. Maski nga isang oras, maski nga kalahating araw tayo nagkakalikot ng cellphone. 'Di ba? Sa autobus. Kung nasa bus tayo, kasi nagkakalikot tayo ng cellphone, ilang oras tayo diyan. No? Pero yung relasyon natin sa Panginoon, no? Wag po natin 'yan kakalimutan, no? 5 minutes lang. 5 minutes tayo magpapasalamat sa Panginoon, no? Pangalawang punto na gusto kong ibahagi sa ating lahat, no? Na maraming refuse sa tawag niya. Since maraming nag-refuse sa tawag niya, ano yung ginawa ng Panginoon, no? Pasalamat tayo sa mga nag-refuse sa kanya dahil sa mga nag-refuse, tinawag ng Panginoon lahat. Parang pinapatamaan niya dito yung mga taga-Israel, no? Yung
people na ano yun, uh, ano yun? Il popolo eletto, no? Popolo eletto, ano yan sa Tagalog? The elect ba yun? Elect. Napili niya, Pinili at hinirang po. pinili at hinirang niya mga taga-Israel. Akala nila, masisave na sila. Nung sa New Testament, nung pumasok na si Jesus, sabi niya, huwag kayong non crediate, huwag kayong maniwala na since porket kayo ang nahirang ng Diyos, masisave na kayo. No. Kaya mag-iingat din po tayo mga Katoliko Kristiyano na mag-judge sa ibang religion. Ginajudge lagi natin yung ibang religion, yung Iglesia ni Cristo. Ako rin, ginajudge ko rin, pero kinukumpisal ko na. No? Nakakaawa kasi yung mga kapatid nating nasa kulto eh. No? Kaya mag-iingat po tayo na huwag mag-judge sa ibang mga tao. Or nag-judge mismo sa kapwa Katoliko. Anong sinasabi natin? Father, bakit nagsisimba yun? Bakit nangungumunyon yun? Father, bakit dapat, di ba yun? Hindi dapat mangumunyon. Hindi dapat, di ba? Lagi tayong nagmamarites sa loob na ng simbahan. No? Maski kapwa natin, anong ginagawa natin dyan sa kwan? Mangpuna ng kapwa Katoliko, no? Bansag ba yan? Anyway, bakit hindi tayo pumunta ng simbahan para magpasalamat sa Panginoon in personal? Hayaan po natin yung iba, no? Hindi ko maintindihan. Ako tunay talaga yan, hindi dahil pare ako. Nasa natura ko na siguro. Hindi naman sa wala akong yung, bakit ko papakailaman yung suot ng nasa harapan ko, suot ng nasa likod ko, suot kung bakit nandiyan siya. Wala akong pakialam. Nandiyan ako sa simbahan dahil magpapasalamat ako sa Panginoon. May tanong, Father, di ba magkakapatid tayo? Kaya dapat tayong makialaman, pero wag yung magmarites. Kapatid kita, sa kanila, kumusta na? Para si Pia Cayetano, hindi nyo naman ako yung kinukumusta eh. No? Mangumusta. Pero, wag yung manira. Yan ang pinapa natin eh. Paninira ang style natin. Hindi yon, no? Sa pangatlong punto na gusto kong ibahagi sa ating lahat, yung hindi siya pinapasok dahil wala siyang abito nuziale. Ano yung damit na pangkasal? Ano yung damit na pangkasal? Ito yung sa sacred scripture, nakalimutan ko yung terminologiya sa Greek. Ang ibig sabihin nito, yung conversion, metanoia, shub sa Greko at metanoia sa Ebraiko. Ano ibig sabihin? Yung conversion. Halimbawa, pumapasok ako ng simbahan, nagsasabi ako, naniniwala ako sa Diyos, pero yung puso ko hindi naman buong puso ko na minamahal ang Diyos. Sinasabi ko lang sa salita. Sinasabi ko lang sa bibig ko na mahal ko ang Diyos. Pero yung puso ko, hindi niya mahal ang Diyos. Yan ang damit na karapat-dapat pumasok sa kanyang kaharian. In parole pobre, sa madaling sabi, yung damit daw na pangkasal, yan yung gawain natin, yan yung karakter natin, magbago tayong buhay, maging caritatevole, maging charitable, maging generous, hindi pala husga, no? Kung sinong gustong makapasok sa kaharian niya, dapat meron nitong karakteristika na magkaroon ng damit ng pagmamahal, damit na conversion, at damit na pagpapatawad. Maraming salamat po. Naintindihan niyo po yung nakuan ko? 3 punto. Yung invitation, ang Diyos ang unang nagbibigay ng initiative. Tapos yung pangalawang punto,
yung invitation niya ay para sa lahat, no? Hindi lang para sa Katoliko, hindi lang para sa mga nagsisimba, kundi para sa mga masasama rin. Kaya huwag tayong mag-iyas dahil tayo isa sa mga masama. Kasi kung hindi tayo masama, kung hindi natin tinatanggap na tayo ay makasalanan, hindi po natin makakamtan ang pagmamahal ng Diyos. Why? Dahil ang Diyos kay Jesus nagpakamatay dahil sa kasalanan. At pangatlong punto, yun nga, dapat magkaroon tayo ng abito nuptiale, yung damit sa kasal. Ano yun? Yung conversion. Yung pagmamahal, yung forgiveness, at magkaroon ng puso tulad ng puso ni Jesus. Meron po tayong tanong, meron po tayong gustong mag-share, yung hindi naintindihan. Good morning, Father. Good morning po, good morning. Wala po akong itatanong. Gusto ko lang imbitahin ng mga kapatid natin. Father, siguro kaya po tayo ay nagsusumigap dito. Nais po nating makamit yung abito, Yeah, yung yung damit damit. sa kasal. Yes. Kaya po siguro tayo ay nandito. Yun yung ating gustong makamtan. Kaya nawa ipatuloy natin makamtan yan. Mga kapatid, kayo po ba may mga tanong at sharing? Yan po, andyan si Father para babawi si Father. Ang dami ng utang sa atin. Hindi kasalanan ni Fernan at saka ni Ike. Hindi ako yung nandito ako doon kasi sa Messenger, merong 2 dabar. Yung ba yon? Yung link? Hindi ko po alam. Nariyan po si Opo, Brother kulay Fernan. itim, Padre. Yung Ang kulay name po itim? natin group chat itim. Yes po. Ikon mo nga sa akin. Ano yun? Yes po, Father. Isa pong itim ang logo at saka isang dilawang logo. Ang nakita ko yung pula at saka itim. Pula Ay, yung ba pong pula sa ano po yun? Yes po, sa mga Rome taga-Roma chapter, po yun. Brother Fernando. Rome chapter Yes, po yes yun. po. Oh, ikaw yung sa akin, tanggalin yung tunay kasi hindi ko na alam, hindi ko baka makapasok iba yung mapasukan ko eh. Nakakaya naman. Ano yun? Ano yun? Itim po ang tunay, Padre, itim. At saka pula. Yung dalawang yun, Father. Itim at pula. Itim at pula. Yes Tama po. nga pala. Kahit saan po doon. Marcos itim at saka pula, Marcos at saka Duterte, di ba? Si Duterte at saka si Aimee nag-itim na damit. Tama yun, oh. Ba't matama kayo, Mama Mia? Dapat mahalin natin si Duterte. Amen. Marcos, lahat sila. Basta ang binoto ko si Pacquiao. Pacquiao. Anong mga tanong? Anong katanungan natin? Katanungan. Maski hindi sa tema, maski lumabas tayo sa tema, okay lang. Father, Kasi nakalimutan ko, meron pala akong sa sentro. 15 minutes. Okay. Na-miss ka po namin. Marami ka pong utang sa amin. Hindi po ngayon time ng bakasyon para sa Panginoon, kaya hindi ka po namin nalilimutan. Kaya po, Tama ka dyan. kaya po, Padre, pwede ka magbakasyon, huwag lang pag-Huwebes. Oo. Kailan tayo magmamare? Dapat yung grupo natin, magmare tayo. Kasi yung isang grupo ng community ng San Francisco Saverio, pumunta kami ng Ladispoli. Dapat sa inyo, kantin tayo o sa montanya o sa dagat. Anyway. Sige po, Padre, bibili pag-uusapan pa ako natin, ng Father. swimsuit. Pag-usapan namin, Father. Ipapalam namin sa inyo. pag-usapan po. Sa Toscana. Sa Amen. Toscana, mag-maintain tayo kasi hindi naman ako naliligo eh. Hindi daw mahilig si Father. Siya na nga nagsiset palagi. Sige po. Pwede rin dito sa Montanya, Father. Sa Montanya tayo, di ba? Ihaw-ihaw sa Oo. Montanya. Monte Amiata. Yeah, di ba? Maski mag-camping lang tayo, matulog tayo sa camping tent. Di ba? Sige, ikuha natin yan. I-set natin. Anyway, Sige po, pasok tayo pag-usapan. sa reflection. Amen po. Sa reflection. May mga katanungan po ba?
May mga hindi naintindihan o mga mas lumabas tayo sa Father, tema? pwede magtanong? Yes, yes. Father, halimbawa po ba, hindi ka nakaka-attend ng face-to-face na mass, tapos sa online lang, kasalanan po ba yun, Father? Halimbawa ngayon, nag-face to face tayo. Ang mga face to face o sa online masses, para lang yan sa mga may sakit. Yung mga matanda, pwede sila. Pero tayong malalakas pa, malalakas magmarites, dapat talaga presensa. Malakas tayong magchismis, malakas tayo, di ba? Yung malakas magmarites, yung malakas na mga chismoso, dapat magsimba. Hindi valido, hindi ako nag-joke ha. Hindi valid ang misa through online. Ikwan nyo yan sa lahat. Hindi valido ang misang online kung hindi emergency. Halimbawa, nung COVID, o pag may sakit ka, pwedeng online. Pero pag wala kang sakit o hindi ka matanda, dapat po magsimba. Father, yung may bagyo. Pag may bagyo yan, pag may mga ganyang emergency, pwede yun. May tanong, Father, di ba pareho lang din yan kasi dasal yan alam yan ng Panginoon. Hindi naman yan is justification. Alam yung justify. Halimbawa, nakapagpunta ako ng restaurant, nakapunta nga tayo sa mga kabarkada para bisitahin yung kabarkada, hindi tayo makapunta sa simbahan in 45 minutes. Diba? Kilala natin ang sarili natin hindi po natin pwedeng lokohin ang sarili natin. Much more pa kay ang Panginoon. Alam niya ang desire ng ating puso at alam niya ang ating intensyon. No? Ang gusto lang naman niya yung 'di ba sabi niya sa ayaw niya ng sakripisyo but mercy. Ayaw yung sacrifices but ang pagmamahal. Kung talagang mahal natin ang Diyos, walang imposible sa atin. Kung talagang importante sa atin, sa buhay natin ang Diyos, maski anong mangyari, magsisimba tayo. Unless, yun nga, kung talagang hindi mo talaga kilala ang Diyos, kung talagang sino sa iyo ang Diyos, talagang hindi ka magsisimba, parang okay lang sa'yo. Hindi kaya, yun nga, sa pangalawang punto ko, di ba? Huwag tayong mag-judge sa iba. Hindi sila nagsimba, baka siguro may kapansanan, hindi sila nagsimba dahil meron sigurong pinagdaraanan. Huwag tayong mag-judge. Pero alam ng Diyos ang desire. No? Pero sa atin na malalakas tayo, no? Dapat po talagang magsimba. No? Physicamente. Dapat pumunta tayo ng simbahan. Pagka Sunday o Saturday evening sa misa. No? Ano yun? Yung sanctificare le feste. No? Sanctify the feast day. Kaya pagka linggo, dapat talaga magsimba. Pag hindi nyo kayang linggo dahil may trabaho, dahil may emergency, dapat Sabadong gabi magsimba. Father, magandang hapon po. Magandang hapon po. Tanong lang, Father. Father, pang-judge po ba ito na dahil nga ako ay nagkaroon ng sakit na cancer, marami po yung nag-o-offer ng prayers. And then, dalawang grupo po yung nag-offer sa akin na sasadyain daw po nila ako dito sa aming bahay para magkaroon ng gathering, prayer meeting. Father, hindi naman po sila mga sagrado katoliko, sila po ay ibang religion. Ang idinadahilan, hindi po ako maka-direct ng sagot sa kanila na ayoko. Ang
dinadahilan ko po sa kanila is meron na po ako kasi every 1 PM kasi 1 PM nag-i-start po itong ating prayer meeting dito. Meron na po akong dino-joinan. Yun lang po ang sagot ko sa kanila pero hindi po direct na sinasabi kong ayoko. Father, ano po ba yun? Judge po ba yun? Hindi naman bastang maski pa paano kapatid natin 'yan, no? Basta ang importante handa kayong sagutin kung anong mga sinasabi nila. Pag hindi kayo handa, no? Buksan po natin ating tenga. Pag hindi po tayo handa, huwag kayong makidebate sa kanila kasi talo kayo kasi sila may sarili silang Biblia. Testimony ni Jehovah, lalo na yung mga testimony ni Jehovah. I-kwan nyo na lang sila, i-invite nyo, sige po, punta kayo. Sabihin nyo, magdasal po tayo ng rosary. Pag magsabi kayo magdasal ng rosary, ayaw nila yan. Kasi yung mga demonyo, ayaw niya ng rosary. Pag may magbel sa inyo, at sabihin nila na sila ay saksi ni Jehovah, welcome po. Welcome. Papasukin nyo. Tubig, bigyan hospitality, no? Pero magdasal, sabi hindi, pwede po tayo mag-rosary. Yan. Pag-rosary, okay, 15 minutes yung rosary, Kasi talo kayo diyan. Ang tayong mga Katoliko, mahina tayo sa Biblia kasi hindi naman tayo nag-specialize ng Biblia. Sa atin, 'di ba sinasabi ko lagi, 3 pillars ang pananampalataya, nakabase ang pananampalataya ng Katoliko, Kristiyano tayo. Ano 'yon? Tradisyon, Sacra Scriptura, yung Sacred Scripture, yung Biblia, at teachings of the church. 3. Tradisyon, yung ginawa sa Old Testament, sa New Testament, sa ginawa ng mga ninuno ni Jesus, mga luluhin niya, mga bisnono niya, yung mga ginawa nila, tradisyon. Isinulat Biblia, at ano yung sinasabi ng simbahan. 3. Hindi lang isa. Kaya, merong sapatos, merong pantalon, at merong damit. May, ano yung damit? Itong damit. Damit, pantalon, at saka sapatos. Hindi lang sapatos. No? Tayo, kung lalabas ka, pag lalabas tayo ng gate, sa bahay natin, anong ginagawa natin? Magchinelas, mag-short, at saka mag-t-shirt. Sa kanila, ang importante sa kanila, chinelas lang. Kaya wala silang brief, wala silang damit, walang bra. Yan ang mga saksi ni Jehovah. Ang binibigyan nila lang ng pansin, yung chinelas lang. Importante ang chinelas. Pero ano bang sinasabi sa Sacra Scriptura ang tunay? Yung tunay na Sacra Scriptura, kasi sila binabago nila saksi ni Jehovah. Wala naman Jehovah sa Biblia. Ang nakalagay, Yahweh, hindi Jehovah. Kasi sa Hebrew, walang vowels. Mga consonant lang sa Hebrew. Sila ang naglagay. Kaya sabihin nyo, sa kwan pa lang, sa titulo nyo pa lang, talo na kayo. Mali na kayo. Tapos sabihin nyo, hindi nyo binabago ang Sacra Scriptura. Binago nyo nga Jehovah, wala naman Jehovah. Yahweh. Kaya mag-iingat kayo. Pag may mga ibang religion na gustong pumasok sa inyo, wala pong problema. Pasok po kayo. No? Pero mag-rosary tayo. Kasi sa amin, sa Katoliko, mahalaga ang tsinelas, short, at saka t-shirt. Sa inyo, sapatos lang ang mahalaga. Nirespeto ko kayo. Kaya since na gusto niyo ako ipagdasal, magdasal po tayo ng rosary. Tatakas yan. Ayaw ng mga ayaw yan ng mga saksi ni Jehovah. Ayaw nila ng rosaryo. Mas kayong demonyo, takot na takot yan kay Blessed Virgin Mary. Kaya sa mga ganyan, mag-rosaryo. Mag-rosaryo at rosaryo. Tulad ako, nag-rosaryo ako dito lagi. Rosaryo, kafe. Rosaryo, ibigay. Joke lang. Pero tunay po yan. Ano? Pag may mga ganyan na mga ibang religion, papasukin nyo. No? Basta mag-rosaryo muna kayo. Rosary. Yan ang magandang dasal, sabihin natin. Yan pinakamagandang dasal since Katoliko tayo, since Kristiyano, yan, dasal tayo. Hindi na. Hindi na po. Kasi nag-rosary po ako ngayon Pasensya na lang po. Next time, yan, basta laging rosaryo. Laging sabihin nyo, mag-rosaryo tayo. Okay?
Okay, Father, thank you po. Thank you po. Lagi po akong may rosary sa bisa. Eh, yun nga po ang Amen. aking gagawin. O Thank hindi, you. invite, baka one day sila ang convert, di ba? Oh, basta yung mga hindi nyo alam na mga verse kasi pinapalitan nila eh. Sila ang nagsabing huwag papalitan, pero sila mismo ang mali. Pinapalitan nila for their convenience, no? Napag-aralan yan sa theology. Okay? Ano pa? Meron pa tayong 3 minutes. 3 minutes. Tipid mo po, Padre. Kala ko magbabayad ka. Lalabas Eh. kasi nakalimutan ko. Akala ko wala. Amen. Sige po, sisingilin namin yung mga nakakalimot dyan. Yung pong nakakalimot, yun po, Si sisingilin Fernan. namin. Ni Fernan at saka ni Ike. O yan, sila po yung sisingilin namin. Kasi kinakalimutan Padre. ka, Padre. Padre, Yes, ako yes. po ang inyong third option. Pag nakakalimutan ng dalawa, hindi ako ang patatlo kung payag kayo. Oo, dapat Na alas 9. magbibigay sa inyo ng link. Yung alas 9. Ikaw yung alas 9, para kuminsan nakalimutan ko rin eh. Matanda na ako. Opo. Okay. Ano pang tanong? Padre, Pero gusto punta- ko muna namin Yeah. kumustahin kasi ang tagal po namin. Kumusta ka po kayo? Mama Yung mga mia. lakad nyo, yung mga ano nyo, mga events nyo. Always in paradise. Pag pumasok sa isipan nyo si Bonifacio, isipin nyo lagi yung paradise. Alam paradise? Dahil ang pangalan Bonifacio nga, no, pag tayo mamatay lahat, isang tanong lang, yung ulit ko lagi, isang tanong lang ang Panginoon. Kung kilala nyo si Bonifacio. No? Spiritual director namin yun. Kasi ang Bonifacio, yun yung habito nuziale. Yan yung damit sa kasal. Bonum facere. Yun yun, di ba? Bonum facere. Galing yan sa Latin word, Bonifacio. Bonum facere. Bonum, good. Facere, doer. Kaya, good doer. Kaya Amen. isang tanong ng Panginoon, kung gusto natin makapunta ng paraiso, dapat kilala natin si Bonifacio. Kaya pag pumasok sa isipin natin si Bonifacio, always in paradise. Amen, Padre. Amen. Kaya hindi tunay talaga. Hayaan yung problema. Lahat naman tayo problema eh. Always think positive. Always think positive. Mga blessings. Nakakalakad tayo. Mas kalimbawa, napilay. Lord, salamat. Ang ibig sabihin niya, hindi ako pupunta ng trabaho para magpahinga. Kaya salamat din. Di ba? Halimbawa, napaso. Ay Lord, salamat napaso ako kaya hindi ako magluluto. Magluto yung asawa ko. Pahinga din yun. Di ba? Kaya huwag kayong magsabi, napaso ako kaya, kaya ang magluluto yung anak mo o yung asawa mo. No, halimbawa, nagkasakit, may fever. Lord, salamat sa wakas. Makakapagpahinga ako. Kasi pag hindi ka magkasakit, hindi ka makapagpahinga. Hindi mo makikita yung mga teleserye. Di ba? May teleserye kagabi, pinakinggan. Pinanood ko yung yung kay Bruce Lee. Kung wala kang sakit, di lakwatsa ka. Kung may sakit ka, hindi ka lalabas. Meron kang oras magrosaryo, meron kang oras magpahinga, mag-music, di ba? Ganun yan. Lahat ng mga bagay, may purpose yan sa Panginoon. Always ilagay natin sa positive lagi. Halimbawa, Lord, bigyan mo naman ako ng pagmamahal. No? Bigyan mo naman ako ng pagmamahal. Ipapadala sa iyo yung mga kaaway mo. Yan ang prayer answer. Lord, bigyan mo naman ako ng pera. Hindi ka na bibigyan ng pera ng Panginoon. Bibigyan ka ng trabaho. Di ba? Hindi naman mapupulot ang pera. Lord, bigyan mo naman ako ng pagpapatawad. No, ibibigay sa yung asawa mo. Yung asawa, di ba? Patawarin mo. Amen. Di ba? Ang Diyos ganoon talaga. Lord, bigyan mo naman ako ng bus, ng sasakyan, no? Pambili ng sasakyan. Bibigyan ka ng trabaho. Yun naman talaga yan eh. Paano kabili ng kotse kung walang trabaho? Tama? Tama. Okay, meron pa tayong 3 minutes. Padre, meron po akong isasabihin. Ano yun?
Maganda po yung inyong sinabi kanina. Nabutit hindi dumalo yung mga nauna. Siyempre, patay na ang baka. Kaya ang sabi, sige, imbitahan mo na ang lahat. O, di tayo kasama dun, Padre. Di, ang ganda kaya nun. Salamat po. Oh, 'di ba yung mga taga-Israel yun eh, pinapatamaan ni Jesus yung mga kababayan niya. Ganoon yun na. Pinapatamaan niya yung mga Pharisees, mga scribes, Pharisees, mga kababayan niya. Akala nila masisave sila dahil sila ang populo electo, chosen people. Akala nila kasi sila ang yung diyan sa kanila yung pinanganak daw yung hindi pa nga pinapanganak eh. Hindi pa nila yung Mesiya. But sila daw ang napili, no? Yung mga Hebrew, mga taga-Israel, sila daw napili, no? Pero wag kang maniwala, don't believe na porket kayong napili, masisave ka na. Don't believe na porket Katoliko ka, nagsisimba ka, masisave ka na. Hindi 'yon. Kaya hindi naman makikita dahil Katoliko ka, dahil nagsisimba ka. No. Yung conversion, ang pinaka-importante yan, yung conversion. Shub sa Greko, metanoia sa Hebraiko, pagbabago, bagong buhay sa Tagalog. No, sa madaling sabi, Bonifacio. Pag si Bonifacio na, amen. Suwak kayo sa paradise. No? Amen. Kaya nga po kami ay kahit wala kayo sa amin, pag Thursday, kami po ay alam naming safe kasi nandiyan po ang aming Amen. Di ba? Ito na yan. Ang aming Savior. Kaya, Kaya po, pag yung kakalimutan, pag sinabi Bonifacio, bonum facere, good doer. Dapat lagi tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa. Yun lang naman good doer, gumawa ng tama sa kapwa at laging positive, laging masaya. Maski may dumating na problema, tawanan nyo lang yan. Lord, salamat sa problema dahil alam kong hindi mo ako pabayaan. Yan. No? Amen, amen, Padre. Amen. Yes. Po, Padre. Father, Yes. 1 minute lang, Sister Rosie, matatawa si Okay. Father Bonnie. Kaya nga po, nandito kayo sa Italia kasi ang pangalan po ninyo palaging binabanggit ng mga Italian person, Bono. Bono, di ba? Di ba? Bono. Good. Yeah, bonum facere, bonum. Bukang bibig po nila, Bono. Hindi, tunay po talaga yan Pag kayo mabait, pag kayo yung hindi stupido, iba ang stupido sa mabait. Pag kayo mabait, no, we must distinguish from stupid and good. Kasi yung parish priest ko dati, sobrang bait niya. Sa sobrang bait naman, nagkakagulo yung mga parishioner. Kasi nga, laging yes sa lahat. Yes. Father, pwede magpamisa sa tatay ko? Yes. Pero, Father, solo lang yung tatay ko, huwag nyo nang lagyan ng ibang intention. Okay. Yes. Dumating ibang parishioner, Father, pwede mo ilagay yung anak ko? Pangalan ganito. Nag-away-away tuloy yung mga mag-parishioner. Kasi nga, lahat sinasabi, pag sa kanya lang. Gregorian Mass yan Ang Gregorian Mass, sa isang buwan, sa kanyang misa lang. Hindi lahat ng mga tao, walang kasabay. Dapat yan, magmisa sa isa lang. No? Yun nga, lesson yan, pag sinasabing mabait tayo, pero yung tunay na pagkabait, hindi, si Jesus, mabait, di ba? Pero, anong ginawa niya nung ginagawang negosyo yung templo niya? Di ba? Binaliktad. Binato niya yung mga binato. Ano yun? Pinalis niya yung mga kambyabalote, yung mga negosyante doon sa templo. Pinalis niya. Kasi hindi na pure na pagsimba ang ginagawa nila, kundi negosyo na. Padre, Yes. napansin ko lang po, ilang Thursday ba kayong wala? Bakit parang pumogi ka pa lalo? Kunyan, kulang sa tulog. Sister Hindi ako Marilyn, natulog. nandyan si Father Bonnie last Oo, Thursday. nandun. Ano Siya pa ang nga wala. siya Kita mo? hanggang alas 12. Oo, di ba? Dami ng absent mo, Hindi. Padre, kaya kami nabawi din lang. Hindi, Kita mo, di Sister ba? Marilyn, last Thursday hanggang Last alas 12. hanggang alas 12 ako. Father Bonnie, last Amen. Thursday. Nakinig po ako pero lumayas na ako kasi ang gulo mo, Kaya Padre. pala hindi mo.
Amen po, Mapapalo amen. ka ni Father Bonnie Padre, sa Di ba nandito. Sunday. alas 12 ako, nagbawi ako Bumawi Amen ako ng po, oras alam natin, di ba? namin yan. Ako po yung Amen. lumayas. Amen. Oo. Gusto pong si Father Sister Rose Bonnie, Jean paluin po. mo si Sister Maria Lynn. Si Sister Rose Padre, Jean miss po, ka baka pa. may Sabi gustong mo, aalis itanong. ka na. Oh. Kaya Yun nga, yun. 3 minutes, 3 minutes, pinipigilan 3 na. minutes, 3 minutes, 3 minutes. Sister Rose Jean, nandyan ka pa po. May gusto itong ipahayag. Sister Rose Jean, sumingit lang to siguro kanina. Kaya ano. Okay mga kapatid, wala po. Sige Wala na? po. Baka Ano, po blessing mayroon na? pang gusto. Huwag natin paalisin si Padre. Ito na, nakatapos Yan. na. Amen, nandyan na. Pero nakalimutan ko yung sasabihin ko kasi alam mo po, Padre. Sunod din ang Senior na ga po talaga. Senior na. kasi Padre, alam mo, miss ko ni Sister Maria Lynn sa linggo. Wala siya. Oh, grabe Ay, talaga. naku, kaya Ayaw pala. ako pong palalas Sorry. May misa Sorry tayo po, ngayong Maria Padre. Marilyn, di kanya Di ba? mapapalo. May Padre, misa tayo. sumama May ka misa sa akin, ba? Padre. Punta Before tayo tayo- ng Sardinia. Sige, punta tayo sa Sardinia. Pero sa 23, may misa tayo? May misa ba sa 23? O yan, si Padre, siya ngayon ang tumanda. Walang hindi nalimutan. Hindi Kapalong na. tao. Ha? Opo, may misa tayo, Padre. Meron, okay. Yeah, alas 5. Aba, Amen. O Alas sige, 5. Sister Rose Jean, kayo na Salamat po. Yeah, 2 Ano minutes, to 2 minutes. sasabihin eh? 2 Dali, minutes sa dahil inyo yung na po asawa ko, yun. hinihintay ako ng asawa ko. 2 minutes. Yung nakapako sa krus. Naglalambing lang po kami, Padre. Naglalambing lang po kami. Amen. Alam ko naman. Alam ko naman na mahal ko kayo eh. Alam nyo naman, hindi ka, alam ko naman. Alam nyo naman na mahal ko kayo, di ba? Yan na. Amen. saan ka kami Amen. magkikita Glory ng to gwapong God. pare? Agad. Oh, amen. Padre, sobrang sip-sip nitong si Felicity mo. Kaya nga mga sip-sip yan. Dapat ang magsisip-sip, dapat yan may kwan, may Nagluluto. Maya. Pagluluto dapat mami nga. Sister Rosin, umalis na. Hindi natin pina-make. 2 minutes. Oh, Ano ba? Padre, kasi ako Yan, talaga po, Sister Padre. Rosin. Hindi, sa totoo lang, pag sumingit ako, yun lang yung time. Padre, naisip ko kanina, no, yung sinabi mo. Ang Israel, ang kiniklaim nila na sila yung pinili. Hindi, tunay naman Opo, talaga. Padre. Tunay naman talaga. Ba't yung tumanggap? Di ba po, Padre, sa Ebanghelyo natin, pwedeng connected din dito sa mga taga-Roma dahil sila yung tumanggap ng conversion. Tama po ba, Padre? Dito dahil ang mga Romans ay siyang pinakamaraming kalukuhan sa kasaysayan ng ating Kristyanismo, di po pa, Padre? So, yung pagtanggap nila ng conversion, ito yung tinatamasa din natin na sa ngayon ay bilang mga Kristiyano Katoliko, dito natin nakita yung naglalim ang ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko. Kasi yung unang nag-claim ay yung mga Israelita. But itong mga Romans ay nag-totally conversion. Hindi naman totally po, Padre. Pero sila yung mga taong mga Gentiles during that time po, Padre, di ba? Yung mga kapahuna ng mga Hindi. Mali. Ano ba, Padre? Mali. Ano? Ang Israel, sila ang chosen people dahil diyan talaga Yes po, nagsimula. Padre. Sila nagsimula. Ang mga Roman, sila yung nag-invade ng Israel. Okay. Okay? Sila yung mga nagpapatay. Isa sa mga nagpapatay kay Kristo, mga Romano. Okay? Mga Romans. Dahil noon, ang empire ng Roma, malaki. Hanggang sa lumiit, dito na tayo sa Roma. Ngayon, dito sa Roma, nakatira ko dito sa Masimina, Roma to. Bumagsak yung empire nila. Pero yung una yan, sakop yan ng mga Romano. Parang mga nasakupan tayo ng Spain noon, Pilipinas. Buong, halimbawa, nagkuhan lang ako, example. Nung unang panahon, parang yung Spain, sinakop yung Thailandia, Malaysia, Singapore, hanggang sa lumiit, naging ang Pilipinas. Ganun din yung sa Roma. Roma, hanggang Israel yan eh. Roman Empire yan, Israel. Galit na galit ang mga taga-Israel, yung mga kababayan ni Jesus, dahil nagbabayad sila ng tax sa mga taga-Roma, sa mga Roman.
Dayuhan lang sila nakasakop, tapos taga dito tayo sa Israel, tapos magabayad tayo ng tax sa kanila. Kaya galit na galit ang mga Hebrew, mga Israelites sa mga Romano. Sino yung So, mga Padre, dito po sino yung nagpunta mga si pagano? St. Paul and So mga Peter hintil, para yung mga hintil, yun yung tayo. Tayo yun. Tayo yung mga tagalabas na mga na hindi naniniwala, mga pagano, mga anak ng mga puta, ng mga prostitute. Nakalagay sa Old Testament, ha? Maski yung si David pinapatay yung asawa ng komandante niya, hanggang sa pinanganak na si Joseph at saka si Maria. Yun ang mga ninuno natin noon. Si Tamar, prostitute, no? Yun. Tapos yung pasalamat tayo sa mga chosen people, sa mga naghindi sa kanya, sa mga high priest, mga scribes, nakala nila sila lang masisave, no? Kaya since nag-ayaw sila, since hindi sila naniwala kay Jesus, pumasok tayo. Tayo yung mga hintil. Tayo yung mga pagano. Kaya may sinasabi na yung mga taga-Israel, kuya natin sila. Sila ang eldest brother natin. Pasalamat tayo sa mga eldest brother natin na hindi naniniwala dahil sa kanila, tayo nakilala natin si Jesus. Yan. Naintindihan nyo? Dahil sa mga eldest brother natin, na mga taga-Israel, hindi naniniwala kay Jesus, pasalamat tayo sa kanila dahil in-invite tayo ni Jesus. Tayo yung mga walang mga pulubi, mga pagan, tayo yon. Kasi nag-ayaw yung mga taga-Israel. Hindi nila kinilala si Jesus. Hindi nila kinilala si Jesus na Diyos. Tayo lang ang naniniwala sa Kanya. Kaya ang sabi niya, blessed are those na hindi nila nakikita pero naniniwala. Okay? Naintindihan nyo? Ngayon po, Padre. Ngayon po naintindihan namin. Kasi Amen. pinaliwanag nyo. Amen. Nandyan po Ako si po, Brother Father, Greg para magdadagdag. yan. Okay. Hanggang ngayon kasi hindi naniniwala ang mga Israel kay Jesus. Hindi Ang, sila ang naniniwala. pangaliwala nila, darating pa yung si Yahweh. Si Mesias. Ang Diyos. Samantalang ang Panginoong Hesukristo, dumating na nung siya nagpunta dito, namatay. Tsaka Yan. hindi siya kinikilala sa krus. Ang kala nila ay lang siya, yung isang criminal o ano. Pero yung nagkameron nga ng ng ulan, kigla tsaka lumindol kasi nahawi yung templo na walang nakakapasok doon kundi yung mga banal lang. Nahawa yung tabernakulo. Ayun lang, doon lang yung parang si Duterte, di ba? Ano sabi ni Duterte? Hindi. Ano sabi ni Duterte? Saan kayo nakikitang Diyos na pinako sa krus? Di ba? Saan kayo nakikitang Diyos na ipinako sa krus? Kaya hindi ako maniniwala sa Diyos niyo at saka minura pa niya ang Diyos. Ang galing talagang Duterte. Believe ako kay Duterte. Kasi minumura niya ang Diyos. No? Hindi naniniwala. Ha? Hindi naniniwala. Parang ibang pinaniniwala. Ang pinapaniwalaan kasi si Kibuloy. No? Hindi, may mga tao talaga. Pag hindi natin binuksan ang ating isipan at ang ating puso, mahirap po talaga. Ulitin ko Pag hindi natin binuksan ang ating isip at ang ating puso sa katunayan, yung sa truth, mahirap po isabuhay ang buhay natin. Okay? Ang buhay po natin ay galing sa Diyos at sa Diyos natin ibabalik. Kung minsan tao lang tayo akala natin masosolve natin lahat ng mga problema masosolve. Yung dilemma, hindi natin masosolve yan. Hindi mo yan masosolve ang mystery ng Diyos. Kaya magkaroon po tayo dapat ng pakumbaba na ang Diyos ay hindi natin ma-explain. Ang Diyos hindi na tulad sa atin na sinapa ka, sapakin mo rin. Pinatay ka, patayin mo rin. Hindi ang Diyos ang ganyan. Ang Diyos na Jesus, anong sabi ng Diyos na Jesus?
ipinako ka sa krus, Lord, Padre, forgive them kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Chinismis ka, Lord, ikaw nang bahala sa kanila. Lord, salamat dahil napakagwapo ko, napakamaganda kayo, napakaganda ko, dahil sila ay inggit sa akin. Yun lang naman yan. Hayaan nyo sila. Kasi alam nyo, mayroon ako dito, ito, papakita ko sa inyo ha. I-screenshot nyo to. Nakita nyo to? Nababasa nyo? Medyo malabo po, Padre. Yung nasa taas, ano po ba? Tiga ko na. Basahin nyo nga. Deliverance prayer. Yung pong maliliit, hindi ko mabasa. Ano ba yan? Nakalagay dito, Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Okay. Revised edition with 12 new prayers. Father Jose Francisco Siquia. Sino si Siquia? Siya po ay exorcist ng Diocese of Manila, Archdiocese of Manila. Meron po mga tao na sinasabi na iban talaga ng demonyo. Okay? Pag sinabi niyong demonyo, huwag niyong sabihin demonyo, yung demonyo. Ang demonyo yung bad. Ang bad, may good and bad. Yung bad na incarnate, yun yung pumapasok sa atin. Kaya kung minsan, hindi natin alam ang ating sinasabi. Halimbawa, nang chismis ka, hindi mo alam na dahan-dahan pumapasok na sa iyo ang demonyo. Okay? Bakit yon? Isa lang eh, isang rason lang kung bakit pumapasok ang demonyo. Alam niyo kung ano? Tinatakwil natin ang Diyos. Gusto natin maging Diyos, yung gano'n si Adamo at saka si Eva. Kainin mo tong prutas para maging Diyos ka. In parole povere, anong parole povere? Simpleng salita. Sa simpleng salita, ayaw ko ng Diyos dahil ako ang Diyos. Ha? Yan ang demonyo. Wala akong pakialam sa Diyos. Sabi ni Saint John Maria Vianney, ang tao raw o ang community, pag tinanggal ang Diyos sa kanila, hindi tatagal, i-adore nila ang animal. Right? Ilan sa mundo ang mga ina-adore nila ang animal? Hindi ba animal ang manggera? Hindi ba pang-animal ang pumatay ng mga thousand ng mga tao? Ano ganyan kay Hitler sa mga Hebrew? Hindi ba pang demonyo yung ginagawa ni Trump na bombahin yung ibang bansa, ni Putin, ni Zelensky, si Netanyahu? Hindi ba pang demonyo o pang santo yun? Kung sino magsamang santo, there's something wrong talaga sa utak. Okay, anong kailangan doon? Pakumbaba. Humility. Tao lang tayo. Andito tayo para magsilbi. Pero kung iba ang interest natin sa buhay natin, walang magawa. Maski bumaba pa dito si Jesus at sabihin sa akin, Bonifacio, magbago ka na. Kung ayaw ko, wala siyang magagawa. Kung ayaw nating magbagong buhay, walang magagawa ang Diyos. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng free will. No? Okay? Conclusion na? May katanungan pa? Saglit lang po, may tatanong lang ako. Ano yun? Base po sa sinabi kanina Sister Rosin, okay po. Marami po ditong mga kagayang ginawa ni Emperador Nero. Opo, mahigpit ang mga Romano nung araw. Pero Padre, hindi po ba maituturing din isa pong hinirang ang Roma dahil dito po nagpunta si St. Peter at si St. Paul para po ipalaganap ang turong ang Kristyanismo. Ano po? Maraming na-convert. Padre, tapos po Padre, ako po yung po pagkakaintindi ko, hindi ako i-correct ninyo. Ano po? Pagkatapos po hanggang sa dito po namatay nga po si St. Peter at si St. Paul. Tapos po maraming mga santo dito sa Roma, nandito ang San Pietro. Di po ba masasabi din tayo po ay hinirang ng Panginoon, mapalad tayo, kahit po malulupit yung pong mga Romano nung araw. Yun po ang akin po, Padre. I-correct ninyo ako kung mali ang pagkakaintindi ko. Mali. Ang hinirang ng Diyos, yung chosen people. Sino ang chosen people? People of Israel. Huwag nating baguhin.
mapalad na rin po tayo. Okay po. Rephrase, Mapalad rephrase. tayo. Mapalad. Okay po. Mapalad tayo dahil nag-ayaw sila. Naintindihan mo? We are blessed dahil sila hindi naniniwala sa Mesiya, maski ngayon. Okay? Pero wag natin kunin yung merito nila. Merito nila yun eh. Pinili sila ng Diyos. Wala man tayong magagawa. Kung ako ang Diyos, pipiliin ko Bicol, Ligao, Albay. Kung saan ako pinanganak. Hindi naman ako si Jesus. Kaya pinili niya Bethlehem, Israel. Wala man tayong magawa eh. Diyos yan. Bakit? We don't know. Misteryo. No? Buti na lang, ang Israel nasa Asia. Kaya, sa madaling sabi, Asiatiko si Jesus. Hindi siya Romano, hindi siya European, hindi siya American, hindi siya Samoa o China, kundi siya ay Asiatiko. Tulad ng mga Pilipino, we are Asian. Kaya si Jesus, Asian. Okay? Ano, bless na tayo? 10:30 na? Amen. Padre, Okay ang po, tanong, Padre. Okay po. kung hindi po, kung tinanggap po, ibig sabihin, kung tinanggap po ng Israel, yung pagpili sa kanila, ano pong lagay kaya natin? Tayo, mahal din tayo ng Panginoon kasi pinag-create niya tayo eh. No? Kasi nga po, di ba sabi niyo, kung inayawan yung, kung, Inayawan nila. Di ba yung, yes po, sinabi, pangalawang punto, una, in-invite nila lahat. Anong sabi ng iba? Wala, may ginagawa ako, meron akong trabaho, meron ganyan, maraming excuses. Dahil sa kanila, nag-excuse sila, hindi sila naniniwala na ang Mesiya, wala, darating pa lang. Doon tayo, anong ginawa ng Diyos? Tayong tinawag. Tinawag tayo. Tayo ngayon, yung mga pulubi, yung mga walang damit sa kalsada. Okay? Tayo yung mga walang pakialam. Pagans. Tayo yun. Mga hintil. Tayo yung mga hintil. Salamat sa kanila, chosen people na nag-no sila, kaya pumasok tayo. Kaya pinapasok tayo. Paano pagpapasok? Dapat kilala si Bonifacio. Yan. Di ba? Good doer, conversion. Yung shub. Tama? Tama o tama? tama po. Tama po. Tamang-tama po. Amen, Padre. Ano Sige pa? po, Padre. Father, Syempre, yung- alam namin nagmamadali kayo. Sige po, Brother Greg. Ano yun? Sige. Father, nung pinako si Kristo, di ba kasi sinabi ng mga, kung ina-accept nila na siyang hari ng Jewish, inayaw, sabi sa kanya, hindi na tinatanggap. Kasi mananagot habang kaapu-apuan. Kaya ngayon, ayun siguro, gawa ng gera. Bilang gera. Laging may gera. Kaapu-apuan. Yung kaapu-apuan. Yung pinako siya, sinabi ng scribe. Hindi talaga mawawala ang gera. Hindi mawawala yan. Alam nyo kung bakit hindi mawawala ang gera? Di ba nasa gospel yan lagi? Anong sabi ng mga apostoles? Nagawa sa Anong sinabi ng mga apostoles sa, ano yung mga sabi ng mga laborers sa padrone, sa landlord? Sabi nila, Master, bakit hindi natin tanggalin yung mga masamang damo? Kasi nasusuffocate yung grain. Anong sabi ng Master? Huwag niyong tanggalin. Kasi pag tinanggal nyo yung masamang damo, matatanggal din yung mabuting damo, yung grain, yung palay. Baka Yung wheat. madamay daw ang mabubuti. Madadami kasi hindi mo ma-distinguish eh. Parang pareho sila. Yung masamang damo lang, tumutubo, pero walang palay, walang grain sa loob. Pero yung tunay na grain, meron laman sa loob. Kaya wag niyong tanggalin. Kasi pag tinanggal niyo yon, baka madamay. Anong sabi niya? Akong bahala. Akong bahala. Gawin niyo dapat niyong gawin. Ano ibig sabihin nun? Na sa atin lahat, meron tayong good and bad. Dahil yan kay Adamo, kay Eva pa. Okay? Hindi mawawala yan. Pero dapat nating pairalin yung good, hindi yung bad. Kaso ang pinapairal natin sa buhay natin, yung masama, pangchichismis, maski sa magkakapatid, away-away, si Trump, bakit ako ang pinakabuo sa lahat, papatayin ko silang lahat, wala akong pakialam, dahil pag pinatay ko silang lahat, ako, pag binumba ko yung isang, yung Ukraina, pag binumba nilang ng Russia yung Ukraina, ako magpapagawa, may pera ko.
Wala akong pakialam pag mamatay sila lahat. Ang importante diyan, merong armas, merong missile, dahil ako ay kikita. Wala akong pakialam pag mamatay kayo. Okay? Sasabihin niyo yan na pang santo yan? At kiniklaim pa niya, dapat daw siya magkaroon ng Nobel ng Peace, no? Na siya daw yung peacemaker. Gago. Anyway, kita mo yan, magkukumpisal na naman ako. Kita mo ang demonyo kung paano ka galitin. Pagka magalit, panalo na si demonyo, panalo na si taning. Kaya huwag kayong magagalit. Tumawa lang kayo. No? Pero huwag natin sabihin na si Trump ay santo. Huwag natin sasabihin na si Netanyahu ay santo. Na? Father, pare ka, bakit sa politika? Hindi sa politika yan. Ang sinasabi lang ng simbahan yung tama. Okay? Ang magulang, hindi sasabihin sa anak niya, yung tama, yung mali ay tama. Yung tama ay mali. Ang sinasabi ng magulang sa anak niya, pag mali, mali, pag tama, tama. Kung mahal mo ang anak mo, sasabihin mo sa anak mo na anak, yan ay mali. No? Pero kung hindi niyo mahal ang anak niyo, huwag niyong paluin. Huwag niyong pagsabihan yung anak niyo. Hayaan niyo maging addict yung anak niyo. Ha? Kung hindi niyo mahal ang anak niyo, huwag niyong pakialaman. Sige lang, okay lang. Maski umuwi ng alas 4 ng umaga na minor age, huwag niyong pagsabihan. Lalaki yan, addict. Lalaki yan, puta. Lalaki yan, prostitute. Lalaki yan, delinquente. Pero yan ang pagmamahal. Pero may mga ganon. Pasalamat ako, hindi ito na talaga. Pasalamat ako sa daddy ko, mami ko. Mami ko mabait eh. Yung daddy ko, stricto. Nagmumurahan kaming dalawa. No? Ako lang nakapagmura sa daddy ko. Dahil pareho kaming malakas ang karakter. Nung namatay yung daddy ko, doon ako nagpasalamat sa Diyos dahil binigyan ako ng isang ama na marunong mag-educate. Kaya ganun din ang sinasabi ko sa mga parishioner ko. Anong sabi ni St. Paul? Guayame, se non predicasi il Vangelo. Woe to me kung hindi ko pinipreach ang good news. Woe to me, no? Hindi ko alam sa Tagalog, sa Italiano, ano yun? Ang sabi ko kanina, nakalimutan ko na. Woe to me. Guayame, se non predicasi il Vangelo. Woe to me kung hindi ko pinapalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Kaya dapat nating pag mali, mali, pag tama, tama. Kung mahal mo ang kapwa mo, kung mahal mo ang pamilya mo. Pero kung nagpa-plastikan lang tayo, maraming plastic, di ba? Pag maraming plastic, anong sinasabi ng plastic? Nakabarkada? Tama yan, gawin mo lang yan. No? Okay yan. Hindi ko alam kung kilala niyo si Father Suarez. Si Father Suarez, nung marami siyang nakalaban, si Father maraming mga obispo sa buong mundo na binabalawalan siyang magmisa, ako lang yung pare na nagsabi sa kanya, huwag mong gagawin yan. Kaya medyo galit sa akin eh. Kasi sinasabihan ko siya na mali yan, kapatid. Huwag mong gawin yan dahil bawal yan pag sinabi ng obispo. Yung iba mga pare mga barkada ko, pag nung lately na napupunta dito, hindi na ako ini-invite. Pero ako, barkada ko siya. Mahal ko siya, barkada ko siya. Pero siya, hindi niya ako tinatawagan. Bakit? Sinasabi ko yung katotohanan. Masakit po talaga ang katotohanan. Pero kung tunay na mahal natin ang isang tao, sabihin natin yung tunay. Kasi pag hindi mo sinabi ang tunay, ang ibig sabihin niyan, ang pakisama ko sa inyo ay plastic. Ayaw ko maging plastic. Dapat po tayo tunay, huwag tayong magdamdam. Kung ano man sabihin sa akin, murahin man tayo, walang, ano man sabihin sa atin, huwag po tayong ma-offend. Huwag po tayong ma-offend. Alam mo bakit? Dahil maski hindi niya tayo mahal, may nagmamahal sa atin, ang Panginoon. Ang Panginoon ng Diyos na hindi nagsasawang magmamahal sa atin. Amen, Okay? Padre. Oh, grabe na, late na ako. Okay. Padre, sulong na ikaw. Sige po, Padre, bless Okay. nyo lang, mag-ano lang po kayo. Sige, pasalamat Bless tayo mo sa po kami. Panginoon. Bless mo po kami. Yeah, pasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyaya na binigay sa atin, lalo na sa mga salita niya, no?
na sana wag nating baliwalain ang kanyang mga invitation sa pagiging tunay ng anak niya, sa pagiging normal, sa pagiging tunay na Kristiyano na linalagay ang Diyos sa puso natin. Magbagong buhay, pero hindi madali. Pero sa tulong niya, hindi yan imposible. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with yours. May remind and bless the Father. The name of the Father, Son, and Spirit. Amen. 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 Salamat po. Amen.